Isang laboratory sa China ang nag-craft ng mutant na COVID-19 strain na may 100% na killing rate na kung saan ito'y ginamit nila sa humanized mice at nakakagulat na sobrang bilis na mamatay ng mga daga sa nakakatakot na strain ng isang mutant na COVID-19. Sa isang pag-aaral sa Wuhan, sinusubukan ng mga scientifico sa China ang isang mutant na COVID-19 strain na may 100% na sobrang delikado sa humanized na mga daga. Bakit ito nakakabahala? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Iniulat ng Newsweek.com ang mabagsik na virus na kilala bilang GXP2V ay dumapos sa mga utak ng mga daga na inayos upang sumailalim sa genetic man-made. Ayon sa isang pag-aaral na ibinahagi noong nakarang linggo mula sa Beijing, ito ay nagbibigay diin sa panganib ng pagsabog ng GXP2V sa mga tao at nagbibigay ng isang natatanging modelo para sa pag-unawa ng mga mekanismo ng SARS-CoV-2 na related na mga virus. Na binabanggit pa ng writer, ang mabagsik na virus ay isang binago na bersyon ng GX2017, isang pinsang coronavirus na iniulat na natuklasan sa mga pangulin sa Malaysia noong 2017, 3 taon bago ang pandemya. Ang mga pangulin na tinatawag ding scaly anteaters ay mga mammals na matatagpuan sa mga mainit na lugar sa planeta. Ang lahat ng mga daga na ininspeksyon ng virus ay namatay sa loob lamang ng 8 araw, na binangkit ng mga mananaliksik na isang nakakagulat na mabilis na rate ng kamatayan. Ang GXP2V ay nagdulot ng impeksyon sa mga baga, buto, mata, trakeya at utak ng mga patay na daga, at ang huli ay sapat na malubha upang sa huli ay maging sanhi ng kamatayan ng mga hayop. Sa mga araw bago sila mamatay, ang mga daga ay mabilis na nawalan ng timbang, nagpakita ng pagyuko sa kanilang postura at kumilos ng labis na mabagal. Pinakanakakatakot sa lahat, ang kanilang mga mata ay nagiging buo at puti sa araw bago sila mamatay. Bagamat na nakakatakot ang pag-aaral, ay ang unang uri nito na nag-uulat ng 100% na rate na mortalidad sa mga daga na naimpeksyonan ng COVID-19 related na virus. Malayo sa mga naunang iniulat na resulta mula sa ibang pag-aaral, sabi ng mga researchers. Higit sa lahat, ang mga resulta ng pag-aaral ay hindi nagpapakita kung paano ito makakaapekto sa mga tao. Sinupalpal ni Francois Balou, isang eksperto sa epidemiology sa Genetics Institute ng University College London, ang pananaliksik bilang kasuklam-suklam at scientificong lubos na walang kabuluhan. Wala akong nakikitang kahit na kaunting interes na maaring matutunan mula sa pwersahang pag-i-infect ng isang kakaibang lahi ng humanized na daga ng isang random na virus. Sa kabaliktaran, nakikita ko kung gaano karaming mga bagay ang maaring magkaroon ng problema. Ito pa ang banggit ng profesor sa X. Ang preprint ay hindi nagtatakda ng biosafety level at biosafety precautions na ginamit para sa panaliksik. Ika pa niya, ang kawalan ng impormasyon na ito ay nagdudulot ng nakakabahalang posibilidad na ang bahagi o ang buong panaliksik na ito, tulad ng panaliksik sa Wuhan noong 2016 to 2019, ay malamang na sanhi ng COVID-19 pandemic, ay walang kahit na pinakamababang biosafety containment at practices na mahalaga para sa panaliksik na may potensyal na pandemic pathogens. Sinang-ayunan ni Richard H. E. Bright, profesor ng chemistry at chemical biology sa Rutgers University, ang mga pangamba ni Balou sa isang salita na sumasang-ayon. Si Dr. Gennady Glinsky, isang retiradong profesor ng medisina sa Stanford, ay sumulat, ang kahibangan daw na ito ay dapat itigil bago pa maging huli. Ang pag-aaral ng 2024 ay waring walang koneksyon sa Wuhan Institute of Virology ng China na naging sentro ng mga teorya ng lab leak hinggil sa pandemya ng COVID-19. Ang mga ahensyang intelihensya ng Estados Unidos noong tag-init ay hindi nakakita ng direktang ebidensyang nag-leak ang virus mula sa lab. Bagaman hindi rin nila itinanggi ang posibilidad na nagmula ito sa ibang pinagmulan. Ang pinagmulan ng COVID-19 ay nanatiling hindi malinaw na kung ating mapapansin,
malaki ang epekto ng GXP2V sa ating planeta dahil mas marami ang mamamatay, mas marami ang magiging problema nito kumpara sa COVID-19 noong pandemya. Kaya naman, nawa ay panalangin natin na huwag ito maging malala at naway magkaroon ng malusog na bayan ang ating bansa at maging ang buong mundo. Mga Gawa 20 verse 24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandaang loob ng Diyos para sa tao. Life is short mga kaibigan. Ito ang tamang oras para ihayag natin ang magandang balita ng kaligtasan sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo Panginoon sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat po Panginoon sa inyo pong pag-iintindi sa pagbibigay po sa amin Panginoon ng aming mga pangangailangan. Tulungan po Panginoon ang inyong bayan at ang buong mundo na naway wala na pong pandemya na darating. Kayo po Panginoon ang aming fortress at nilalapitan ngayon. Salamat po Panginoon sa pag-aalaga sa amin at sa paghahanda sa amin sa malapit na po ninyong pagdating. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.